Naisip nyo na ba kung ano ang nangyayari kapag tuluyan ka ng tumigil sa paghahanap ng isang tao at kung paano ang simpleng kilos na iyon ay maaaring magpabago sa buong dinamika ng inyong relasyon? Nasa tamang lugar kayo dahil ngayon, susuriin natin ang makapangyarihang estratehiya ng Stoicism na bumalik tanaw upang hayaan silang matanto ang nawala sa kanila. Hindi ito tungkol sa paglalaro ng laro. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng sarili mong halaga at hayaang iyon ang magsalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Tulad ng sinabi ng ating matalinong kaibigan, ang pagkawala ay nagpapalago ng pagmamahal sa puso. Nangangahulugan ito na minsan sa pagtalikod doon tunay na pinahahalagahan ang ating presensya. Kaya mga kaibigan, ngayon ay hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa pagtalikod. Nag-uusap tayo tungkol sa pagbawi ng iyong kapangyarihan ng may intensidad na nagiiwan ng hindi malilimutang marka. Isipin ang lakas na kailangan upang bawiin ang iyong atensyon at ituon lamang sa sarili mong paglago upang bumangon sa itaas ng ingay at hayaang ang iyong katahimikan ang magsalita ng malalim. Hindi lang ito tungkol sa pagpaparamdam ng iyong kawalan sa kanila. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong sarili upang maging isang tao na napakatibay, napakakumpiyansa sa sarili, na hindi nila maiwasang maramdaman ang puwang na iniwan mo. Ang bawat prinsipyo na susuriin natin ngayon ay isang hakbang tungo sa pagiging isang tao na naguutos ng paggalang at paghanga, isang taong lubos na namimiss hindi dahil nawala sila, kundi dahil naging mas makapangyarihan sila sa kanilang pagkawala. Ito ang iyong sandali upang bumangon, upang ipakita sa kanila at sa iyong sarili na ang iyong halaga ay lampas sa sukat. Ngunit bago tayo sumisid, may hamon ako na magtatakda ng tono para sa kung ano ang mangyayari. Kung handa kang humakbang sa iyong kapangyarihan at hayaan ang iyong katahimikan na umalingaw-ngaw ng mas malakas kaysa sa anumang salita, mag-iwan ng komento sa ibaba na may pahayag na ang aking kawalan ang magsasalita para sa akin. Hindi lang ito isang pahayag. Ito ay isang deklarasyon ng iyong lakas, iyong desisyon at iyong pangako sa pagiging di malilimutan. Panahon na upang ipakita sa mundo at sa iyong sarili na hindi ka lang bumalik tanaw. Humahakbang ka ng mas mataas sa paraan na mararamdaman nila ang iyong kawalan ng higit kailanman. Tingnan natin kung gaano karami sa inyo ang handang yakapin ang makapangyarihang pagbabagong ito at gawing hindi matatawaran ang iyong presensya kahit wala ka. Handa na ba mga kaibigang Stoic? Tara! Gaya mga kaibigan, bago tayo sumisid sa puntong ito, simulan natin sa isang eksperimento sa pag-iisip na siyang magiging pundasyon para sa kung ano ang darating. Napakahalaga nito, kaya huwag mong lalaktawan. Isipin na ikaw ang araw sa buhay ng isang tao. Nagbibigay ka ng init na nagpapaliwanag sa kanilang araw at ng enerhiya na nagpapalakas ng kanilang kaligayahan. Ngayon, isipin kung ano ang mangyayari kapag biglang nawala ang araw na iyon. Ang mundo ay nagiging mas malamig, medyo mas madilim. Ang dating itinuturing na init ay isa ng malayong alaala at ang kawalan ay mas malalim na nararamdaman sa bawat lumilipas na araw. Ano sa palagay mo ang susunod na mangyayari? Basta na lang ba silang magpapatuloy o sisimulan nilang matanto ang halaga ng nawala sa kanila? Ngayon, isaalang-alang ang isang tao sa iyong buhay na dating mahalagang bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain, marahil isang kaibigan, isang kapareha o isang kasamahan. Isipin kung gaano kadalas kayong nag-i-interact sa kanila, ang maliliit na mensahe, ang mabilis na tawag sa telepono, ang mga casual na pagtatagpo. Ngayon, isipin na biglang huminto ang lahat ng interaksyon na iyon, hindi dahil sa isang hindi pagkakaunawaan, kundi dahil nagpasya kang bumalik tanaw at ituon ang sarili mo. Ano sa palagay mo ang mararamdaman nila?
Ano ang iisipin nila habang lumilipas ang mga araw at hindi nangyayari ang karaniwang pag-uusap? Mamimiss ka ba nila? Sisimulan ba nilang magtaka kung saan ka nagpunta? Bakit ka tumahimik? Ngayon, maaaring magtaka ka. Kung ang isang tao ay lumayo at nawala, hindi ba may posibilidad na tuluyan ka na nilang makalimutan? Hindi ba lalo lang silang itutulak palayo ng aking kawalan? Ito ay isang karaniwang pag-aalala, ngunit mahalagang maunawaan na ang estratehiyang ito ay hindi tungkol sa ganap na pagkawala. Hindi ito tungkol sa paglaho mula sa kanilang buhay hanggang sa punto na magpatuloy sila ng walang ikalawang pag-iisip. Sa halip, ito ay tungkol sa paglikha ng isang banayad, ngunit makapangyarihang pagbabago sa dinamika ng inyong relasyon. Sa pagtalikod, hindi mo ganap na inaalis ang iyong sarili. Lumilikha ka ng espasyo. Espasyo para sila ay mag-isip, matanto at maramdaman ng epekto ng iyong kawalan. Hindi ito tungkol sa pagiging wala magpakailanman. Ito ay tungkol sa pagpaparamdam ng iyong presensya ng mas malakas sa pamamagitan ng paglayo ng sapat upang payagan silang maunawaan kung paano ang buhay nang wala ka. Isipin ito tulad ng isang magandang painting. Minsan, ang pagtalikod ay nagbibigay daan sa iyo upang makita ang buong larawan at pahalagahan ang tunay nitong halaga. Ito ang sentro ng ating talakayan ngayon. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa paglalaro ng hard to get. Nag-uusap tayo tungkol sa nagbabagong kapangyarihan ng paglikha ng espasyo. Kapag huminto ka sa paghahanap ng isang tao, kapag binawi mo ang iyong atensyon, may nangyayaring malalim. Ang dinamika ay nagbabago, ang paraan ng kanilang pagtingin sa iyo ay nagsisimulang magbago at sa pagbabagong iyon, nagsisimula nilang maramdaman ang bigat ng iyong kawalan, marahil ng mas matindi kaysa sa naisip mo. Isipin ang huling pagkakataon na nawalan ka ng isang bagay na mahalaga, marahil isang paboritong alahas o isang pinahahalagahang alaala. Alalahanin ang kirot ng pagkawala, ang pagsisisi na hindi mo ito pinahahalagahan ng mas higit noong nasa iyo pa. Ito ang parehong pakiramdam na nagsisimulang sumukot sa isip ng mga taong ipinagwalang bahala ang iyong presensya. Ang pagkakaiba ay hindi tulad ng nawalang bagay na iyon. May kapangyarihan kang pumili kung kailan o kung muling papasok ka sa kanilang buhay. Kaya bago tayo tumalon sa denopuntos na magpapaliwanag ng eksakto kung ano ang nararamdaman nila kapag huminto ka, sa paghahanap sa kanila maglaan ng sandali upang magmuni-muni sa sarili mong mga karanasan, isipin ang mga pagkakataon na ang kawalan ng isang tao ay nagparamdam sa iyo ng kanilang tunay na halaga. Anong mga emosyon ang napagdaanan mo? Anong mga iniisip ang nanatili sa iyong isip? Hawakan ang mga damdaming iyon dahil sila ang susi sa pag-unawa sa kung ano ang nangyayari sa kabilang panig kapag nagpasya kang bumalik tanaw. Ngayon, ating unawain ang 10 makapangyarihang emosyon at pagtatanto na nararanasan nila kapag huminto ka sa paghahanap sa kanila. Una, ang gulat ng katahimikan. Kaya mga kaibigan, suriin natin ang unang bagay na maaaring tumama sa kanila kapag bigla kang nawala. Ang gulat ng katahimikan. Isipin ang senaryo na ito. Palagi kang nandoon, ang maaasahan, ang taong unang nagte-text, ang gumagawa ng mga plano, ang nagtatanong kung kamusta ang kanilang araw, ngunit isang araw, nagpasya kang lumayo. Hindi mo ipinadala ang morning text na iyon, hindi ka nagpasimula ng mga plano at bigla may kapansin-pansing katahimikan. Para itong pagpasok sa isang silid kung saan tumigil ang musika, may agarang pakiramdam na may nawawala. Ang katahimikan na ito, gayunpaman, ay hindi lang tungkol sa kawalan ng iyong mga mensahe o presensya. Ito ay isang mas malalim na uri ng gulat na nangyayari kapag napagtanto ng isang tao na ang ritmo ng kanilang araw, ang kaginhawaan ng pagkaalam na ikaw ay nandoon ay biglang nagbago.
Marahil ay hindi nila ito sinasadya noon, ngunit ang iyong presensya ay isang konstante tulad ng background music na kanilang pinagkatiwalaan, kahit hindi nila lubos na pinahahalagahan. Ngayon, dito tunay na nagsisimula ang gulat. Nagtataka sila, ano ang nangyari? Bakit hindi sila nagre-reach out? May nagawa ba akong mali? Ang biglaang pagbabagong ito ay nakakagulat sa kanila at ang paggambala ng pamantayan na ito ang nagsisimulang magtanong sa kanila ng mga bagay-bagay. Ang katahimikan ay nagiging malakas, halos bingi, at sa tahimik na espasyong iyon, nagsisimula nilang maramdaman ang epekto ng iyong kawalan. Mahalagang tandaan, ang sinabi minsan ni Rumi, kung mas tahimik ka, mas marami kang maririnig. Sa kasong ito, kung mas tahimik ka, mas nagsisimula silang marinig ang alingawngaw ng iyong kawalan sa kanilang buhay. Maaaring ipinagwalang bahala nila ang iyong presensya, iniisip na palagi kang nandoon, ngunit ngayon na lumayo ka, napipilitan silang harapin kung ano ang buhay ng wala ka. Ngayon, maaaring iniisip mo, pero paano kung hindi sila nagmamalasakit? Paano kung ang aking presensya ay hindi gaanong mahalaga sa kanila sa una? Ito ay isang balidong pag-aalala at ito ay isang tanong na kinatatakutan ng marami sa atin. Ngunit narito ang punto. Kung talagang hindi sila nagmamalasakit, kung ang iyong kawalan ay hindi man lang nagdudulot ng kahit na anong epekto, kung gayon, sinasabi nito sa iyo ang isang mahalagang bagay. Sinasabi nito sa iyo na marahil, ang relasyong ito ay hindi kasing kahulugan ng inaakala mo. At habang maaaring mahirap harapin iyon, ito rin ay isang anyo ng kalinawan na napakahalaga. Isipin na ikaw ay nasa isang konsyerto at biglang tumigil ang isa sa mga instrumento. Kung magpapatuloy ang musika ng walang kapansin-pansing pagkakaiba, nangangahulugan ito na ang instrumentong iyon ay hindi mahalaga sa pagganap. Ngunit kung ang kawalan ay nagiiwan ng kapansin-pansing puwang, kung ang musika ay tila hindi kumpleto kung wala ito, kung gayon alam mo kung gaano kahalaga ang instrumentong iyon. Ganoon din sa mga relasyon. Kung ang iyong kawalan ay walang ginawang pagkakaiba, kung gayon marahil ay hindi mo ginagampanan ang papel na akala mo ay ginagampanan mo. At okay lang iyon dahil pinapayagan ka nitong sumulong ng may mas malinaw na pag-unawa sa kung saan ka tunay na nakatayo. Gayunpaman, sa karamihan ng mga kaso, ang gulat ng katahimikan ay nagdudulot ng pagkakaiba. Nagugulo nito ang mga bagay-bagay. Pinipilit nito silang harapin ang kanilang damdamin at madalas itong humahantong sa mas malalim na pagpapahalaga sa papel na ginampanan mo sa kanilang buhay. Nagsisimula silang matanto na ang iyong presensya ay higit pa sa isang kaginhawaan. Ito ay isang pinagmulan ng kaginhawaan, katatagan at koneksyon. At habang nananatili sila sa pagtatanto na iyon, makikita mo na ang iyong kawalan ay magsisimulang magsalita para sa iyo, umaalingawngaw sa kanilang mga iniisip at nagpapaintindi sa kanila kung gaano kanila namimiss. Ang gulat ng katahimikan na ito ay maaaring maging isang makapangyarihang wake-up call para sa kanila at ito ang unang hakbang sa pagbabago ng dinamika ng inyong relasyon. Ito ay isang sandali kung saan napipilitan silang magsuri, magmuni-muni sa kung ano ang mayroon sila at matanto na marahil ipinagwalang bahala kanila. At sa pagtatanto na iyon, nagsisimulang lumago ang mga buto ng pananabik at pagpapahalaga. Pagkilala sa iyong halaga ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang bagay na maaaring maranasan nila kapag ikaw ay nawala, ang pagkilala sa iyong halaga. Isipin ito, pagkatapos ng paunang gulat ng iyong katahimikan, nagsisimula silang umangkop sa bagong normal. Ngunit sa paglipas ng mga araw, may nagsisimulang kumulo sa kanila, isang banayad ngunit paulit-ulit na pakiramdam na may mahalagang nawawala.
Hindi lang ito tungkol sa kawalan ng iyong mga text o tawag. Ito ay tungkol sa kawalan mo, ang iyong enerhiya, ang iyong suporta, ang iyong natatanging paraan ng pagpapaliwanag sa kanilang araw. Dito nagsisimulang lumitaw ang pagkilala sa iyong halaga. Makikita mo sa abala ng pang-araw-araw na buhay, madaling ipagwalang bahala ang mga tao, lalo na ang mga laging nariyan, laging nagbibigay. Ngunit kapag bigla kang lumayo, kapag hindi mo na ibinubuhos ang iyong enerhiya sa relasyon, nagsisimula nilang mapansin ang puwang na iniwan mo. Para itong pagtanggal ng isang mahalagang piraso mula sa isang puzzle. Biglang hindi na kumpleto ang larawan. Nagsisimula silang matanto kung gaano kalaki ang iyong naitulong, hindi lang sa malalaking halata na paraan, kundi maging sa maliliit na pang-araw-araw na bagay na nagpayaman sa kanilang buhay. Sa paglipas ng mga araw, maaaring ma-miss nila ang paraan ng iyong pakikinig sa kanila, ang payo na iyong inalok, ang tawanan na inyong pinagsamahan. Nagsisimula nilang makita na ang iyong presensya ay hindi lang isang background noise sa kanilang buhay. Ito ay isang himig na nagdagdag ng lalim at kahulugan sa kanilang mga araw. At ngayon, nawala na ang himig na iyon, nag-iiwan ito ng isang malinaw hindi komportabling katahimikan. Ang pagkilala na ito ay madalas na humahantong sa mas malalim na pagmuni-muni sa kanilang panig. Nagsisimula silang magtanong sa sarili, bakit ko sila ipinagwalang bahala? Ano ang meron sa kanila na nagpaganda sa aking buhay? At habang nagmumuni-muni sila, nagsisimula nilang makita ang iyong tunay na halaga marahil sa unang pagkakataon. Nagsisimula silang maunawaan na hindi ka lang pumupuno ng espasyo sa kanilang buhay. Nagdaragdag ka ng isang bagay na makabuluhan, isang bagay na hindi nila madaling mapapalitan. Hayaan mong ipinta ko ang isang larawan para sa iyo. Isipin na ikaw ay nasa isang restaurant at nag-order ka ng iyong paboritong ulam. Napakaraming beses mo na itong nakain, kaya hindi mo na iniisip kung gaano ito kasarap. Ito lang ang iyong paboritong pagkain. Ngunit isang araw, nagpasya kang sumubok ng bago at hindi lang ito pareho. Bigla mong napagtanto kung gaano mo kamahal ang paboritong ulam na iyon, kung gaano ka nito sinatisfy, kung paano nito nabigyan ng saya ang iyong panlasa na hindi magawa ng iba. Ganoon ang nangyayari kapag lumayo ka. Natatanto nila na walang ibang kumpara sa kung ano ang dinala mo sa kanilang buhay. Ang pagkilala sa iyong halaga ay hindi lang isang panandaliang pag-iisip. Ito ay isang bagay na maaaring lubos na magpabago kung paano kanila tiningnan at ang relasyon. Nagsisimula silang makilala na ikaw ay isang matatag na pinagmulan ng positibidad, ng suporta, ng kagalakan. At ngayon nawala ka, nakikita nila ang epekto ng iyong kawalan sa lahat ng dako. Nasa maliliit na sandali ng kanilang araw kung saan sila ay nakikipag-ugnayan sa iyo sa mga hamon na kanilang kinakaharap nang wala ang iyong mga nakakapagpagaan na salita, sa mga tawanan na hindi na nila na ibabahagi sa iyo. Tulad ng sinabi ni Albert Einstein, pagsikapan hindi ang maging isang tagumpay, kundi ang maging may halaga. Sa pagtalikod, binibigyan mo sila ng espasyo upang makilala ang iyong tunay na halaga. Ipinapakita mo sa kanila na ang iyong presensya ay isang regalo, hindi isang bagay na babaliwalain. At sa paggawa nito, pinapayagan mo silang makita kung ano ang nawala sa kanila. Kaya habang pinag-iisipan nila ang pagkilala na ito, matutuklasan mo na ang iyong kawalan ay magsisimulang magsalita para sa iyo. Sasabihin nito ang iyong halaga, ang iyong epekto at ang iyong hindi mapapalitang papel sa kanilang buhay. At ang pagkilala na iyon ay maaaring sapat na makapangyarihan upang gustuhin kanilang bumalik, upang makipag-ugnayan at upang muling kumonekta. Sa pagkakataong ito, nang may mas malalim na pagpapahalaga sa lahat ng iyong maidudulot.
ang puwang ng iyong presensya ngayon, suriin natin ang ikatlong karanasan na malamang nakaharapin nila kapag ikaw ay nawala, ang puwang ng iyong presensya. Pagkatapos ng gulat ng katahimikan at ng pagkilala sa iyong halaga, darating ang nakakagambalang kamalayan ng puwang na iniwan mo. Hindi lang ito tungkol sa pagmimiss ng iyong mga text o tawag sa telepono. Ito ay tungkol sa malalim na kawalan na nililikha ng iyong pagkawala sa kanilang buhay. Bigla, ang lahat ng maliliit na bagay na ginawa mo, ang mga maalalahanin mong kilos, ang paraan ng iyong pakikinig, ang kaginhawaan ng pagkaalam na palagi kang nariyan, ay kapansin-pansing wala. At ang kawalang iyon ay parang isang malaking agwat patyo isipin ito. Ginagawa nila ang kanilang pang-araw-araw na gawain, ngunit ngayon may mali. Ang karaniwang text na natatanggap nila mula sa iyo sa umaga ay hindi dumarating. Ang mga inside jokes na dati ninyong pinagsasamahan ay tila walang laman kapag walang kasamang tumawa, at ang kaginhawaan ng pagkaalam na ikaw ay nariyan upang pag-usapan ang mga bagay-bagay ay wala na. Para bang ang emosyonal na safety net na hindi man lang nila napansin na mayroon sila ay biglang nawala. Iniiwan silang mag-isa sa kanilang mga araw nang walang suporta na kanilang nakasanayan. Ang puwang na ito ay malalim dahil hindi lang ito tungkol sa mga bagay na ginawa mo, kundi tungkol sa kung sino ka. Ang iyong presensya ay nagdala ng isang tiyak na init, isang pakiramdam ng koneksyon na hindi nila madaling mapapalitan. At ngayon, sa iyong pagkawala, mas matindi nilang nararamdaman ang kawalang iyon kaysa sa inaasahan nila. Para itong pagpasok sa isang silid na dating puno ng liwanag at init at natuklasang malamig at madilim. Ang kawalang iyon ay ang iyong puwang, at ito ay isang bagay na hindi nila maaaring balewalain. Habang hinaharap nila ang bagong realidad na ito, maaaring subukan nilang punan ang puwang na iyon, marahil sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba o pag-distract sa sarili sa ibang aktibidad. Ngunit sa kaibuturan, alam nilang walang ganap na sumasapat sa espasyo na iyong inuokupahan. Natatangi ang iyong presensya, at ngayon na nawala ito, may kapansin-pansing agwat sa kanilang buhay. Ang puwang na ito ay hindi lang isang paalala ng kung ano ang mayroon sila. Ito ay isang patuloy na pahiwatig na nawalan sila ng mahalagang bagay, isang bagay na nagpaganda sa kanilang buhay. Tulad ng sinabi ng pilosopong Pranses na si Voltaire, ang sining ng pagiging masaya ay nasa kapangyarihan ng pagkuha ng kaligayahan mula sa mga karaniwang bagay. Nagdagdag ng halaga ang iyong presensya sa mga karaniwang bagay na iyon, at ngayon, nawala ka. Ang mga bagay na iyon ay hindi na nagbibigay ng parehong kagalakan. Kaya habang nakaupo sila sa puwang ng iyong presensya, matutuklasan mo na ang iyong kawalan ay magsisimulang magsalita para sa iyo. Ipapaalala nito sa kanila araw-araw kung ano ang nawawala, ang liwanag at init na wala na. At sa puwang na iyon, maaaring matanto nila na ang nawawala ay hindi lang kung sino man. Ikaw iyon. Kaya mga kaibigan, iyon ang ikatlong bagay na maaaring maramdaman nila, ang puwang ng iyong presensya. Bago tayo dumako sa ikaapat, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong mga tanong ang umiikot sa inyong isip ngayon? Ilagay ang mga ito sa mga komento. Nandito ako upang tulungan kayo sa paglalakbay na ito. At kung malinaw naman ang lahat sa ngayon, pindutin ang thumbs up, ilike ang video na ito, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Ngayon, maghanda tayo upang tuklasin ang susunod na bagay na maaring maramdaman nila na mas makabuluhan pa. Kaya siguradong hindi mo ito gustong palampasin. Manatili ka dahil papalapit na tayo sa puso ng kung paano makakagawa ng malalim na pagkakaiba ang iyong kawalan sa kanilang buhay. Pang-apat, ang pagtaas ng pag-usisa. Kaya suriin natin ang ikaapat na bagay na maaaring maramdaman nila kapag ikaw ay nawala.
Ang pagtaas ng pag-usisa. Matapos ang paunang gulat ng katahimikan, ang pagkilala sa iyong halaga at ang hindi komportabling puwang ng iyong presensya, may nagsisimulang mangyari na nakakaintriga. Nagsisimula silang maging mausisa. Ang pag-usisa na ito ay hindi lang tungkol sa kung saan ka nagpunta o kung bakit hindi ka nagre-reach out. Ito ay isang mas malalim, mas nakakaganyak na pangangailangan upang maunawaan kung ano ang nangyayari sa iyong mundo ngayong hindi ka na isang palagiang presensya sa kanila. Isipin ito, nagbabrowse sila sa kanilang telepono at bigla nilang napansin na ilang araw na o baka ilang linggo na silang walang balita mula sa iyo. Nagsisimulang bumulwak ang mga tanong sa kanilang isip. Ano kaya ang ginagawa nila? Okay lang ba sila? Nagpapatuloy na ba sila nang wala ako? Ang pag-usisa na ito ay mabilis na magiging pagkahumaling habang nagsisimula silang magtaka tungkol sa lahat ng bagay na hindi nila alam. Maaari pa nga silang magsimulang suriin ang iyong social media, sinusubukang silipin kung ano ang nangyayari sa iyong buhay, pinagsasama-sama ang mga pahiwatig upang bigyang kasiyahan ang lumalagong pag-usisa na iyon. Ang pagtaas ng pag-usisa ay makapangyarihan dahil ito ay tanda na nagsisimula kanilang makita sa isang bagong pananaw. Kapag palagi kang available, palaging nandoon, hindi na nila kailangang magtaka tungkol sa iyo. Alam nila kung nasaan ka at ano ang iyong ginagawa. Ngunit ngayong lumayo ka, may misteryo sa paligid mo, isang pakiramdam ng intriga na humihila sa kanila, na nagpapagnanais sa kanila na malaman pa ang marami. Ito ay tulad ng pagbabasa ng isang libro at biglang natanto na hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang kawalang katiyakan na iyon, ang hindi alam, ay nagiging hindi mapigilan. Tulad ng sinabi ng pilosopong si Aristotle, kung mas marami kang alam, mas napagtatanto mo na mas marami ka pang hindi alam. Ang quote na ito ay perpektong kumukuha ng pagtaas ng pag-usisa. Nagsisimula silang matanto kung gaano karami ang kanilang ipinagwalang bahala, kung gaano karami ang hindi nila talaga alam tungkol sa iyo. At ngayon, sa iyong kawalan, sabik silang punan ang mga puwang na iyon upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Sa ilalim ng ibabaw, ang pag-usisa ay maaaring maging isang makapangyarihang motivator. Maaari nitong itulak silang makipag-ugnayan upang subukang muling kumonekta, upang muling matuklasan kung sino ka at ano ang iyong ginagawa. At sa prosesong ito, nagsisimula kanilang makita hindi lang bilang ang taong dating nilang kilala, kundi bilang isang taong patuloy na nagbabago, lumalago, at nagiging mas nakakaintriga sa bawat lumilipas na araw. Kaya habang bumabangon ang pag-usisa na ito sa loob nila, matutuklasan mo na ang iyong kawalan ay magsisimulang magsalita para sa iyo sa mga paraan na humihila sa kanila ng mas malapit kahit na lumayo ka. Ito ay isang banayad, ngunit makapangyarihang pagbabago kung saan ang misteryo ng iyong kawalan ay nagiging isang magnet, humihila sa kanila habang hinahangad nilang maunawaan ang taong iyong nagiging isang taong higit pa sa kanilang naisip. Paglago ng pananabik ngayon, tuklasin natin ang ikalimang bagay na maaring maramdaman nila kapag ikaw ay nawala, ang paglago ng pananabik. Matapos magsimulang umusbong ang pag-usisa, may mas malalim pang nagsisimulang umunlad, isang pakiramdam ng pananabik. Hindi lang ito isang panandaliang pagnanais na makarinig mula sa iyo o makita kang muli. Ito ay isang lumalaki, paulit-ulit na pakiramdam na nabubuo sa paglipas ng panahon. Kung gaano kanila iniisip, ganon din ang kanilang paglago ng pagmamiss sa iyo. Hindi lang ang iyong presensya kundi lahat ng bagay na nagpaganda sa inyong relasyon. Isipin ito, ginagawa nila ang kanilang pang-araw-araw na gawain, ngunit bawat maliit na bagay ay nagpapaalala sa kanila sa iyo. Isang kanta na dating tumutugtog sa background noong magkasama kayo.
isang lugar na pareho ninyong madalas puntahan, o kahit isang random na parirala na nagpapaalala sa kanila ng isang bagay na iyong sinabi. Ang maliliit na paalala na ito ay nagtitipon, lumilikha ng isang pakiramdam ng paghahangad na mahirap balewalain. Hindi lang ito tungkol sa malalaking sandali. Ito ang maliliit na bagay, ang pang-araw-araw na interaksyon na labis nilang namimiss. Makapangyarihan, ang pananabik dahil lumalago ito sa mga puwang kung saan dating may koneksyon. Sa paglipas ng mga araw nang walang balita mula sa iyo, nang hindi nararamdaman ang iyong presensya, lumalakas ang pananabik na iyon para itong pagsubok na pawiin ang uhaw na ayaw mawala. Nagsisimula silang matanto na hindi lang sila namimiss ang pagkakaroon ng isang tao sa paligid, namimiss kanila partikular sa paraan na malalim at personal. Tulad ng sinabi ng Pranses na manunulat na si Marcel Proust, ang tunay na paglalakbay ng pagtuklas ay hindi matatagpuan sa paghahanap ng mga bagong tanawin, kundi sa pagkakaroon ng bagong pananaw. Nagbibigay ang pananabik na ito sa kanila ng bagong pananaw sa kung ano ang kahulugan mo sa kanila. Nagsisimula silang makita ang relasyon sa ibang liwanag. Pinahahalagahan ang lahat ng bagay na maaaring napabayaan nila noon. Kaya habang lumalago ang pananabik na ito sa loob nila, ang iyong kawalan ay magsisimulang magsalita para sa iyo sa anyo ng isang hindi matatawarang paghila, isang bagay na nagpapagnanais sa kanila ng koneksyon na dating mayroon sila sa iyo. Natatanto kung gaano ka talaga nila namimiss. Ang kirol ng pagsisisi ngayon, suriin natin ang ika-6 na bagay na maaaring maramdaman nila kapag ikaw ay nawala. Ang kirol ng pagsisisi. Habang lumalalim ang pag-usisa at lumalakas ang pananabik para sa iyo, isa pang makapangyarihang emosyon ang nagsisimulang lumitaw, ang pagsisisi. Hindi lang ito isang panandaliang pag-iisip o isang bahagyang pakiramdam ng paano kung, kundi isang matalim at masakit na pagtatanto na maaaring ipinagwalang bahala kanila na hindi kanila lubos na pinahalagahan noong may pagkakataon pa sila. At ang pagtatanto na iyon ay maaaring maging masakit, isipin ito. Nakaupo silang mag-isa, nagmumuni-muni sa mga panahong magkasama kayo. Bigla itong tumama sa kanila. Ang mga sandaling lumapit ka, nagbigay suporta o nagbigay sakripisyo na hindi nila lubos na kinilala noon. Marahil ay binaliwala nila ang iyong pag-aalala. Ipinagwalang bahala ang iyong mga pagsisikap o basta inakala na palagi kang nandoon anuman ang mangyari. Ngunit ngayon sa iyong pagkawala, nakikita nila ang mga sandaling iyon ng may sariwang pananaw at ang bigat ng kanilang mga kilos o kawalan ng kilos ay nagsisimulang dumagan sa kanila. Ang pagsisisi ay madalas na dumarating na may serye ng mga kaisipang sana lang. Sana lang ay mas naging mapag-alala sila. Sana lang ay sinuklian nila ang iyong mga pagsisikap. Sana lang ay pinahalagahan kanila tulad ng nararapat sa iyo. Ang mga kaisipang ito ay maaaring maging masakit dahil nakatali sila sa mga nawalang pagkakataon. Mga pagkakataong ipakita sa iyo kung gaano ka kahalaga sa kanila upang bumuo ng mas malakas na koneksyon o upang ayusin ang mga isyu bago pa man ito lumaki at hindi na mapansin. Ang kirol ng pagsisisi ay hindi lang tungkol sa pakiramdam ng pagkaawa. Ito ay tungkol sa pagtatanto na may mahalaga silang pinakawalan. Nagsisimula silang magtaka kung paano sana naging iba ang mga bagay, kung iba ang kanilang ginawa, kung nagbigay sila ng pagsisikap upang alagaan ang relasyon sa halip na ipagwalang bahala ito. Ito ay isang nakakapagpabalik tanaw na pagtatanto. At madalas itong nagiiwan sa kanila ng pakiramdam ng pagkawala na mahirap alisin. Ang pagsisisi, tulad ng sinabi ng pilosopong si Søren Kierkegaard, ay isang matalas na tabak, hindi laging kapaki-pakinabang ngunit laging nararamdaman.
Malalim ang hiwa ng emosyong ito dahil nakatali ito sa hindi na mababago ng nakaraan. Hindi na sila makakabalik at mababago ang nangyari. At iyon ay maaaring humantong sa pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Gayunpaman, ang pagsisisi ay maaari ding maging katalista para sa pagbabago. Maaari nitong itulak silang muling suriin ang kanilang mga prioridad upang makilala ang kahalagahan ng nawala sa kanila at upang magsikap na bumawi kung posible. Ang kirol ng pagsisisi ang madalas na nagtutulak sa kanila na lumapit, humingi ng tawad o subukang muling buhayin ang nawala. Kaya habang namumuo ang pagsisisi na ito, ang iyong kawalan ay magsisimulang magsalita para sa iyo sa isang boses na nagsasabing, dapat mo akong pinahalagahan noong may pagkakataon ka pa. Ito ay isang makapangyarihang pagtatanto na maaaring mag-udyok sa kanila na magmuni-muni ng malalim sa kanilang mga kilos at marahil ay humanap ng paraan upang ayusin ang mga bagay bago pa huli ang lahat. Ang pagnanais na muling kumonekta matapos dumaan sa gulat ng katahimikan, ang pagkilala sa iyong halaga, ang puwang ng iyong presensya at ang magnetism ng iyong bagong natuklasang kakayahang umasa sa sarili, malamang na makita nila ang kanilang sarili sa isang sangandaan. Ang lahat ng emosyon na ito, pag-usisa, pananabik, pagsisisi, pagmuni-muni, ay humahantong sa isang makapangyarihang pagnanais na muling kumonekta sa iyo. Isipin ito, nagdaan sila ng mga araw, linggo, marahil kahit buwan na nagmumuni-muni sa kung ano ang mayroon sila sa iyo at kung ano ang nawala sa kanila. Habang mas iniisip nila ito, mas nagiging malinaw na ang iyong pagkawala ay lumikha ng isang puwang na tila walang ibang makapupuno. Ang mga taong nakilala nila, ang mga distractions na sinubukan nilang lubos na pasukin, wala sa mga ito ang maihahambing sa koneksyon na mayroon sila sa iyo. Ang pagkilala na ito ay humahantong sa isang matinding pagnanais na tulay ang agwat upang makipag-ugnayan at upang maibalik ka sa kanilang buhay. Ang pagnanais na muling kumonekta ay hindi lang tungkol sa pagmimiss ng mga magagandang sandali. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang relasyon sa iyo ay natatangi isang bagay na hindi nila madaling makopya sa ibang tao. Nagsisimula silang maunawaan na ang kanilang buhay ay mas mahusay sa iyo, na ang koneksyon na ibinahagi ninyo ay nagdala sa kanila ng pakiramdam ng pagiging kumpleto, kagalakan at kaganapan na ngayon ay sabik silang maranasan muli. Ngunit narito ang pinakasukdulang punto, ang pagnanais na muling kumonekta ay pinalakas ng taong naging ikaw sa iyong pagkawala. Hindi lang sila naaakit sa taong kilala nila. Naakit sila sa mas malakas, mas kumpiyansa sa sarili na bersyon mo na lumitaw. Ang iyong kalayaan, ang iyong katatagan at ang iyong kakayahang umunlad ng mag-isa ay lalong nagpaganda sa iyo. Ngayon ay nakikita kanila bilang isang tao na hindi lang kanais-nais dahil sa nakaraan na inyong pinagsamahan, kundi dahil sa paglago at pagbabago na iyong pinagdaanan mula noon. Habang iniisip nila ang pagnanais na ito, maaring simulan nilang isipin kung ano ang magiging pakiramdam ng muling kumonekta upang muling itayo ang relasyon sa mga bagong mas matibay na pundasyon. Maaari nilang isipin ang mga pag-uusap na maaari ninyong magkaroon ngayon, ang mga ibinahaging karanasan na magiging mas mayaman sa karunungan na inyong parehong nakuha. Ang pagnanais na muling kumonekta ay nagiging isang makapangyarihang pangganyak, nagtutulak sa kanila na lumapit, humingi ng tawad o ipahayag ang kanilang natutunan at kung paano sila nagbago. Tulad ng isinulat ng Amerikanong autor na si F. Scott Fitzgerald, mayroong lahat ng uri ng pagmamahalan sa mundong ito, ngunit hinding-hindi pareho ang pagmamahalan ng dalawang beses. Napagtanto nila na ang mayroon sila sa iyo ay espesyal,
at ang posibilidad na muling buhayin ang koneksyon na iyon ng paglikha ng isang bago at mas mahusay ay nagiging isang hindi mapigilang paghila. Kaya habang lumalaki ang pagnanais na ito para sa muling koneksyon, ang iyong kawalan ay magsisimulang magsalita para sa iyo sa anyo ng isang mapilit na pagnanais na muling itayo ang nawala. Makikita nila ang kanilang sarili na naakit sa iyo, hindi lang dahil sa kung sino ka noon, kundi dahil sa kung sino ka na ngayon. At sa pagnanais na iyon, makikita nila na ang muling pagkonekta sa iyo ang maaaring tanging paraan upang punan ang puwang na iniwan ng iyong kawalan. Salamat sa panunood. Kung nakahanap ka ng halaga sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa aming channel at ibahagi ito sa isang taong makikinabang sa mga insights na ito. At nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan ng komento sa ibaba na nagsasabing "My absence will speak for me" at patuloy nating pag-usapan. Ang inyong pakikilahok ay nakakatulong sa amin na lumago at patuloy na maghatid ng makapangyarihang nilalaman. Kita-kita sa susunod na video.